mapagpalang umaga po or hapon sa inyo pong lahat na patuloy pong sumusubaybay at patuloy pong tatanggapin ang atin pong ang mensahe po ng Panginoon para sa araw na to. At tunay na sa loob ng isang linggo ay puro tayo ulan. Ulan ng pagpapala. Ganun din po na iningatan tayo ng Panginoon. So patuloy po nating sa biyaya ng Panginoon ay i-invite po at patuloy na alam natin na kasama natin ang kanyang presensya sa atin pong sama-samang pakikinig at patuloy pong pagtanggap ng kanyang mensahe para sa araw na to. Tayo po ay manalangin. Lord, we commit to you ourselves upang patuloy po na mapakinggan in our spirit ang lahat ng nais mo pong sabihin at patuloy pong tanggapin ito at isa pamuhay namin. Pagpalain mo po ang bawat isa na nakasubaybay at patuloy po na mangusap ka, Holy Spirit, sa kanila dahil ikaw po ay nasa sa amin at patuloy po ang kapahayagan ay pagkakaloob mo sa bawat isang may mapagpakumbabang puso at patuloy pong nagpapasakop sa iyong kalooban sa kabila po ng aming panahon at patuloy na mga kinakaharap sa buhay. Alam po namin na ikaw ang may control sa lahat ng bagay. Kaya we commit to you ourselves upang patuloy pong tanggapin ang ipapahayag mo sa bawat isa sa amin sa araw na to sa pangalan ni Jesus. So sa umagang pong ito ay patuloy nating ibabahagi sa inyo ang agent of transformation o tayo po ay mga change agents. So kasama po yan sa purpose natin bilang mga nakakilala sa Panginoon at nagpapatuloy po na pinatatatag ang ating relasyon sa Kanya sa kabila po ng napakaraming taon na or bago pa lang na at tayo po ay may tinanggap natin ang Panginoong Jesus bilang personal na tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay at patuloy po tayong lumalago sa pagkakilala sa Kanya. So dito nga po sa yung huling libro ng Old Testament na ang mga libro po ni Malakay, ito po ay litanya ng mga grievances ng grievances ni Propeta Malakay o ng yung grievances ng Panginoon doon po sa mga tinawag niya upang mag-serve sa Kanya sa templo at yun pong pagdi-dishonor na Kanya pong itinalakay dito. Then ito po yung book ng Malakay ay tinalakay po dito yung about sa pag-asahari at ang Kanya pong kingdom and the reason for the 400 years of God's silence. So after po na sabihin ng Panginoon ang kanyang mga grievances ay 400 years siyang nanahimik at bago po nagkaroon muli dun sa New Testament sa book ni Matthew na nangusap ang Panginoon at patuloy pong inilagay ang kanyang paghahari. So what is the kingdom of God? Kumbaga po, ang paghahari ng Panginoon is about the King and His kingdom. So, ano po ang kingdom ng Panginoon? Sa Matthew 3:1-2 ng Amplified Bible, in those days, John the Baptist appeared preaching in the wilderness of Judea along the western side of the Dead Sea and saying, repent, change your inner self, your old way of thinking, regret past sins, live your life in a way that proves repentance. Kasi pwedeng sabihin natin nagsisisi tayo pero hindi naman nakikita the way na tayo po ay nabubuhay. So seek God's purpose for your life. For the kingdom of heaven is at hand. Lalo na po sa panahon natin ngayon na nakikita na po natin sa mga pangyayari na patuloy pong pagbabalik ng Panginoong Jesus dito sa lupa ay malapit na po. So ano po yung kingdom ng Panginoon? It simply means God's government or yung pagbabago ng ating kaisipan
the way we think. Yun pong rulership and reign. So it simply means God's government, rulership, and reign. Sa Matthew 4:17, sabi po dito, "From that time, Jesus began to preach and say, 'Repent, change your inner self, your old way of thinking, regret past sins, live your life in a way that proves repentance. Seek God's purpose for your life, for the kingdom of heaven is at hand.'" So it means the government of God, the rule and reign of God in our life. Ang tanong, sapol po ba nung tinanggap nyo ang Panginoon o tinanggap natin ang Panginoon, nakikita po ba ang pagru-rule at pagre-reign ng Panginoon sa ating buhay? So we need to go back to the highest way of thinking. Kasi minsan tinitignan natin yung estado natin sa buhay. Tinitignan natin yung kalagayan natin. At tayo mismo ang nagmamaliit sa ating sarili, yung pagtingin sa ating sarili. Hindi natin nakikita yung pagtingin ng Panginoon sa atin na dahil sa pagmamahal po niya sa tao, binigay niya ang kanyang sariling anak para tubusin po tayo sa kasalanan dahil gusto niyang patuloy tayong makasama niya sa kanyang paghahari at patuloy na yung magkaroon ng personal na relationship sa kanya. So, ano po ba yung gospel ng kingdom? Sabi po dito sa Matthew 24 verse 14, "And this gospel of the kingdom will be proclaimed throughout the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come." So, ang gospel po ng kingdom, ito po ay ang good news that man will not be lost forever. So, wag kayong mawawalan ng pag-asa, lalo na po sa mga mahal natin sa buhay na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Patuloy po natin silang ipanalangin at the same time, i-share natin yung pagmamahal ng Panginoon, yung salita ng Diyos, yung buhay na salita ng Diyos na nasa atin, para po patuloy nilang tanggapin at hindi lang yung head knowledge lang yung pagtanggap, kundi yung personal po na matanggap nila ang Panginoong Jesus sa kanilang buhay at maranasan din nila yung pagkakaroon ng relasyon sa Panginoon na malalaman nilang dinidinig yung kanilang mga panalangin, yung ating mga panalangin, may tugon na naaayon sa kalooban ng Panginoon ang kanya pong pagtugon. At alam po natin, kasi nga spirit man tayo. So, the moment na tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus, yun pong patay nating espiritu ay nabuhay at patuloy po nagkaroon ng relasyon at kailangan ma-maintain natin yung pagkakaroon ng tamang relasyon sa Panginoon dahil yun po yung nais niya na lagi siya makapangusap, lagi niya tayong makapiling at patuloy tayong maging aware sa kanyang presensya sa ating buhay. It is the good news that man will not be lost forever. Through the kingdom, he will be restored back in right relationship with God, live a life that is pleasing to the Lord, and fulfill the purpose of why man was created. So, ano po yung purpose ng pagpipreach? What are the purposes of Christ in preaching the gospel? Unang-una, to make people aware that kingdom citizenship is already available on earth. So, hindi lang ho tayo Filipino citizen, kundi kingdom citizen din tayo. So, kumbaga may dual citizenship ka na kahit na hindi yung dual citizenship mo ay Filipino citizen ka, at the same time ay American citizen ka rin. Pero yun pong dual citizenship natin ay yung pong we are a kingdom, meron tayong kingdom citizenship. Sabi po sa Matthew 4:17, from then on, Jesus began to preach, turn from sin and, dalawang bagay po, turn from sin and turn to God. Hindi pwedeng tumalikod ka lang sa kasalanan pero wala ka namang ibang ginawang Panginoon sa buhay mo. Kasi pwedeng ikaw yung maging Panginoon ng buhay mo kung hindi mo isusuko ang iyong sarili sa Panginoon. For the kingdom of heaven is near.
Then, pangalawang purpose po ng pag-share or preaching ng gospel, to make people understand that renewing of the mind is the basic requirement of the kingdom transformation. Lahat naman po tayo ay lumaki sa religion. Okay? Kahit na sabihin mong Kristiyano yung mga magulang mo. Pero ang tanong, nung nasa tamang edad ka na ba or meron ka ng awareness, ano yung pagkakaroon ng tamang relasyon sa Panginoon? Nagets mo ba talaga? Naipaliwanag ba talaga sa'yo? O hanggang ngayon ginawa mo na lang din religion yung pag-attend sa mga church services at activities? Yun po yung minsan nagiging diferensya na lumaki ka sa isang Kristiyanong pamilya, pero yung personal na pagkakaroon mo ng relasyon, kaya mga magulang maging aware po kayo na talaga na ipapaliwanag nyo ang inyong pananampalataya sa Panginoon sa inyong mga anak sa murang edad pa lang, para po habang lumalaki sila, nakikita nila at nagiging personal din po sa kanila yung pagkakaroon ng relationship sa Panginoon. Dito po sa Romans 12, 1-2 ng Living Bible, "And so, dear brothers, I plead with you to give your bodies to God." So, yun pong ating katawan. "Let them be a living sacrifice." Kaya nga po, merong mga pagbabawal sa mga dapat nating ginagawa habang tayo ay nakatira dito sa ating physical na katawan. Let them be a living sacrifice, holy, the kind He can accept. Kasi pwede nating ihain sa Panginoon yung ating physical na katawan. Ang tanong, matatanggap ba niya? Natatanggap ba niya? Kasi minsan may mga pagkakataon na ginagawa na lang natin, ay may service ngayong linggo, hihingi na lang ako ng tawad. Pero yung mula Monday to Saturday, hindi ka nagiging aware na nakatingin pa rin sa iyo ang Panginoon at alam niya kung ano yung mga iniisip mo, ginagawa mo, yung nagiging damdamin mo. So, when you think of what He has done for you, is it too much to ask? Binigay ng Panginoon ang kanyang buhay, ang kanyang dugo para tubusin tayo sa kasalanan. At hindi lang yun, yung pagkakaroon natin ng buhay na walang hanggan at yung pangalan natin na nakasulat sa aklat ng buhay na nawa ay hindi mabura hanggang sa kanyang pagdating o hanggang sa kunin na niya tayo. Okay? So, don't copy the behavior and customs of this world, but be a new and different person with a fresh newness in all you do and think. So, itapon na po natin yung mga lumang kaisipan. Yung mga lumang akala natin, katulad ngayon nagdaang bagyo. Ano na po ang inisip natin? Mga paglindol. Nakasulat naman na po yan sa Bible. Di po ba? At ang Panginoon din ang may kontrol sa lahat ng bagay. So, then you will learn from your own experience how His ways will really satisfy you. Ito po yung bagay na makita natin na in all you do, fresh newness in all you do and think. Kasi sanay tayo doon sa mga lumang bagay na ating ginagawa. Maging aware din po kayo at maging ready din kayo na meron kayong kailangang baguhin. At meron kayong babaguhin. Amen po ba? Babaguhin kayo the way na tinitignan nyo ang Panginoon, the way na tinitignan nyo yung kanyang mga gawa o mga pangyayari sa buhay nyo. Hindi sa negatibong paraan, kundi makita natin ano yung paraan ng Panginoon at ano yung purpose, bakit natin nararanasan yung mga bagay na nararanasan natin sa ngayon. Kaya nga po sabi dito, "Therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy
and pleasing to God. Ano po yung i-offer natin? Yung ating katawan. Kaya nga po, even yung pagkain natin, yung pamamahinga natin, yung oras ng pagtulog, yung hindi tayo masyadong stress kahit nakaka-stress ang mga pangyayari. Alam nating i-handle ng tama at maayos. Dahil yun po yung nais ng Panginoon. Hindi mo naman itatanggi na stress ka. Pero pag the moment na na-stress ka, sabihin mo sa Panginoon, Lord, stress po ako pero pinagkakatiwala ko ito sa inyo. Ano man po yung cost nito, sinusuko ko sa inyo at patuloy po akong mamumuhay na ikaw po ang nalulugod sa aking buhay. So, this is your true and proper worship. Do not conform sa NIV version naman po ito ng Romans 12:1-2. Do not conform to the pattern of this world. May pattern po ang Panginoon, may pattern din ang mundo. At yung pong pattern niya nakasulat sa kanyang mga salita na dapat nating basahin at sundin, idiskubre natin. At patuloy po na sa bawat pagbabasa po natin every day, all throughout the years, may mga bago pong pinapahayag ang Panginoon kahit na ilang beses na nating nabasa. So, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Every day po, dapat nire-renew natin yung ating kaisipan upang patuloy itong dumako doon po sa nais ng Panginoon na kaisipan natin na ayon po sa kanyang mga salita. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. So, lagi pong perpekto ang will sa atin ng Panginoon. At ano po yung pangatlong purpose ng Panginoong Jesus in preaching the gospel? To redeem the lost. Huwag po kayong mawawalan ng pag-asa. Ang tagal-tagal ko nang pinagpipre hanggang ngayon hindi pa naliligtas. Ang tanong, nakikita ba sa buhay mo ang kaligtasang dala-dala mo? At the same time, naipapahayag po ba natin ang pagmamahal ng Panginoon sa kanila at hindi yung hinuhusgahan lang natin sila dahil sa kanila mga ginagawa? Unahin po natin yung pagmamahal ng Panginoon na ibahagi sa kanila. So sa Galatians 4:4-5 ng Living Bible, but when in God's plan the proper time had fully come, okay, mayroon pong right timing ang Panginoon. Kahit po yung huling hininga bago mamatay. Huwag naman pong ganun. Pero may mga timing na ganun ng Panginoon at least, di ba? God sent His Son, born of a woman. So, even yung time ng pagkapanganak sa ating Panginoong Jesus. At the same time, yung time na nag-start siya ng kanyang ministry. Born under the regulations of the law, so that He might redeem and liberate those who were under the law, that we who believe might be adopted as sons, as God's children with all rights, as fully grown members of a family. So, naandun po talaga na dinesign ng Panginoon na patuloy tayong maging bahagi ng isang pamilya ng mga mananampalataya. Kaya nga po meron na ngayon na tribo, School of Church Builder Tribe. Dahil po sa iba-ibang lugar, iba-ibang dako ng Pilipinas at the same time, yun pong ngayon po ay nasa Japan na mag-anak. Kasama po yung panganay na anak nila, Pastor Nos, na patuloy pong nagkakaroon ng breakthrough weekend. Kasama na po doon na sa plano ay yun pong one-to-one at the same time yung breakthrough weekend. Pinagpapatuloy po natin yon. Kaya wag niyo pong kalilimutan sa mga nakapag one-to-one na i-review niyo po at patuloy niyong ipanalangin sa Panginoon na patuloy na maibahagi niyo ang kaligtasan at pagmamahal ng Panginoon sa pamamagitan po ng pag-aaral at patuloy pong pagsasabuhay nung one-to-one. Kasama po na
sa plano yung purpose ng Panginoon, yung to redeem the lost, pangatlo, sa Titus 2:11 to 13 ng Amplified Version po, for the remarkable undeserved grace of God that brings salvation has appeared to all men. So talaga pong walang nilalang na hindi po matatanggap or hindi po maririnig yung balita ang mabuting balita ng kaligtasan. It teaches us to reject ungodliness and worldly immoral desires and to live sensible, upright, and godly lives with a purpose that reflect spiritual maturity in this present age. So kung ano man pong season or generation tayo nandun, present age pa rin yun, na patuloy pong mag-reflect ng ating spiritual maturity at patuloy na mumuhay with the godly lives, awaiting and confidently expecting the fulfillment of our blessed hope. So nga po, yung pong hope na nakikita hindi po hope. Kaya makita po natin, patuloy nating maranasan, yung patuloy, umaasa tayo. Kayo po ba umaasa pa ngayon hanggang sa pagbabalik ng Panginoon? Or the moment na tayo ay kunin ng Lord dito sa ating katawang lupa, ay meron naman tayong tinitignan na yung pong heavenly body na patuloy po nating titirhan or yung ating spirit man ay patuloy po sa piling ng Panginoon. Dahil nakikita naman natin po na tumatanda, nagkakasakit, nagkakaroon ng mga depresya ang ating physical na katawan. Pero sabi nga, itong physical na katawan lang natin na ito. Pero tayo bilang spirit man, tinubos na po tayo ng Panginoon. At patuloy po tayong umaasa doon sa buhay, sa piling niya. So, expecting the fulfillment of our blessed hope and the glorious appearing of our great God and Savior, Christ Jesus. Kayo po ba ay patuloy na hinihintay, inaasahan ang pagbabalik ng Panginoong Jesus at hindi po tayo nawawala ng pag-asa? Verse 14, who willingly gave himself to be crucified on our behalf to redeem us and purchase our freedom from all wickedness. And, so from all, yung pong ating kalayaan, from all wickedness, lahat ng kasamaan, and to purify for himself a chosen, wow, we are chosen and is very special people, to be his own possession, who are enthusiastic for doing what is good. Okay, naire-reflect po ba natin everyday sa ating buhay? Ano man yung ating ginagawa, ano man yung ating trabaho, ano man yung ating bagay na yung purpose ng Panginoon sa atin, na ipapakita po ba natin na ganun tayo na ipapakita nating own possession tayo ng Panginoon, enthusiastic tayo for doing what is good, hindi yung what is bad. Okay? Tell them these things, encourage and rebuke with full authority. Sinabi niya po ito kay Titus. Let no one disregard or despise your conduct. You conduct yourself and your teaching as to command respect. So even po mga kabataan, pwede kayong sumaway sa maayos na paraan ha. Hindi ho sa dinidisregard nyo kung halimbawang ang sasawayin nyo ay mas matanda or mas may authority sa inyo. Bago kayo sumaway, tanungin nyo muna ang Panginoon, paano yung tamang pagsaway. Hindi yung magustuhan nyo lang. Okay? May timing po sa lahat ng bagay at may tamang paraan na masasaway nyo nang hindi nyo naman ino-overpower o yung pong yung bagang nilalampasan yung kanilang authority sa buhay nyo. At pang-apat, ano po yung purpose ng Panginoon in preaching the gospel?
ay to save the world. So, yun po yung talagang nakita natin na nais ng Panginoon dahil nga po doon sa kasalanan ng tao ay patuloy po na ma-save ang mundo. So, dito po sa John 3:16 to 17 ng New King James Version, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him," whoever. So, wala pong kultura, walang nationality yan, kundi lahat po, kung sino man ang patuloy pong manampalataya sa Kanya, should not perish, unang-una, but have, pangalawa, everlasting life. So, yun po yung tinanggap natin. Hindi tayo mapapahamak, kundi patuloy tayong mamumuhay na may everlasting na pamumuhay. Kahit po nandito pa lang tayo sa ating pisikal na katawan at nabubuhay dito sa daigdig. Kasama na po yun. Kasama na po sa package yun. Sapul nung tinanggap natin ang Panginoong Jesus. Ang tanong, pinapamuhay po ba natin na talagang tayo ay ligtas at may buhay na walang hanggan? For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. So, Christ came not to save the earth, but to save the world. So, iba po yung mundo. Ito iba po yung daigdig. Dahil nakikita nga natin, dahil sa mga ginawa na rin ng tao, ayan, may mga landslide, may mga, yung, sabi ko nga, yung bundok talagang makikita mo ngayon na dahil po doon sa mga paghuhukay, mga improvement na ginagawa, nakikita natin ngayon yung resulta ng mga ginagawa ng tao. So, sa Psalms 24 verse 1, "The earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it." So, pareho po sa Panginoon ang mundo at ganun din po yung mga naninirahan sa mundo. Sa Psalms 115 verse 16, "The highest heavens belong to the Lord, but the earth He has given to mankind." Yan po yung ipinagkatiwala niya, stewardship doon po sa mundo. Ang tanong, napangalagaan ba or naging mabuting katiwala ba ang tao doon sa mundo na ipinagkatiwala ng Panginoon, or may mga nagsamantala or gumamit ng hindi tama na patuloy pong nakikita natin sa panahon natin ngayon ang naging resulta. Sabi nga po, "Before God created man, everything that man needs from the day he was created until the day of consummation of all things in Christ has been put by God on the earth." So, niready na po. Bago pa nilikha ang tao, nakaredy na po lahat ng kakailanganin. So, man must become a good steward, manager of the earth, so that he will not be lacking in anything and everything. Sabi po ni Pastor Wilbert Butial. Kaya nga po talagang walang taong maghihirap, walang taong nagkakaroon ng kasalatan kung maayos lamang po dun sa sabi nga yung tapat sa maliit na bagay or maliit na halaga ay magiging tapat din sa mas malaking bagay at mas malaking halaga. So tinitingnan po ng Panginoon, hindi lang siya basta nagbibigay ng blessing, kundi tinitignan niya yun bang pinagkatiwalaan niya or yung taong nilikha niya ay mapagkakatiwalaan niya sa mga bagay na kanyang nilikha. So dun po nakikita na accountable ho tayo bilang steward ng mga ipinagkatiwala ng Panginoon. Kaya po, huwag niya ba, hindi, ganito lang naman eh. Kung doon sa maliit pa lang, mareklamo ka na eh. Paano ka pang bibigyan ng mas malaki? O doon sa maliit pa lang, hindi ka maayos na mga laga ng mga ipinagkatiwala ng Panginoon. So, paano ka pang bibigyan ng mas malaki?
Kaya nga po hangga't hindi natin ini-apply ang pagiging accountable and responsible sa mga bagay na ipinagkatiwala ng Panginoon, maliit man or malaking bagay, ay sabi nga yung capacity natin na kung saan mapagkakatiwalaan ng Panginoon, yun lang ang ibibigay niya sa atin. Huwag ka nang umasa na bibigyan ka pa ng Panginoon na mas malaki. Kung doon sa maliit pa lang, hindi ka na niya mapagkatiwalaan. Sa Psalms 90 verse 2 ng New King James Version, "Before the mountains were brought forth, or ever you had formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting, you are God." So wala pong nababago sa pagiging Diyos ng ating Panginoon. So sapul pa lang, tatlo na sila. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Kasama na po sila sa paglikha pa lang ng mundo. Anong pinililikha pa lang. At patuloy po na makita natin sa Job 37 verse 12, "It is turned round about by his counsels, that they may do whatsoever he commanded them upon the face of the world, in the earth." So, isang bagay po na makita natin, kung may mga pagbabago man sa panahon natin ngayon, lalo na ngayon, nakita na natin kung gaano kabilis na ang mga bagay-bagay sa panahon natin ngayon at sa mga susunod pa, 'di ba? Makita po natin na dahil sa pagmamahal ng Panginoon at yung mga bagay na nadidiscovering bago, kasama rin po yun. Binigyan tayo ng talino binigyan ng utak na dapat ginagamit ng tama at hindi po nakikita natin yung masamang epekto ng hindi paggamit ng tama sa atin sa ipinagkatiwala po ng Panginoon. Even yung kaisipan natin, pinagkatiwala din ng Panginoon yan. Even yung mata natin, gaano natin ipinapahinga yan. Gaano natin hindi ine-expose sa mga bagay na hindi naman nakakatulong in our spirit. At patuloy ba tayong gumagawa ng paraan para hindi po natin abusuhin yung mga ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Sabi nga po dito sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life." So, yung pong world is cosmos in Greek, kasama po doon yung orderly arrangement. Is the orderly arrangement of everything created by God on earth. So, sample po natin sa isang bahay. Makita po natin, a house or yung structure po is not a home. Yun pong environment and culture. Kasama po yan sa kanta ni Helen Reddy. Okay? So, man's disobedience to God causes the creation o yung world to groan because of its decay and corruption that leads to destruction. So, wag na ho nating sisihin si Adan. Tapos na po yung kanyang panahon. Even sa panahon natin ngayon, may mga pagkukulang, pagkakasalang ginagawa ang tao. At patuloy po na sabi nga nalalapit na pagdating ng Panginoon, nakikita na natin sa panahon natin. Ako mas eager ako na makauwi na sa Lord. Deep. Yung bagang dahil doon sa blessed hope na hinihintay natin, inaasahan natin. Yun maganda inaasahan mo na makakasama ka ng Panginoon. At sabi ko nga, darating yung time, may reunion sa langit. Makikita ko na si tatay, nanay, si pastor, although hindi ko na siya asawa doon. Okay? Yung mga ganong klase ba na dahil pinaniwalaan po natin ang mga nakasulat at patuloy pong ipinapahayag ng Panginoon sa atin. Dito po sa Romans 8:18 to 25, "I consider that our present sufferings," okay, may sufferings talaga ngayon kahit sa panahon natin,
are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. For the creation waits in eager expectation for the children of God to be revealed. Pakitanong nga yung katabi mo, kung may katabi ka dyan, na-reveal ka na ba bilang anak ng Panginoon? For the creation was subjected to prostration, not by its own choice, but by the will of the one who subjected it, in hope that the creation itself will be liberated from its bondage to decay and brought into the freedom and glory of the children of God. So yes, meron po tayong nasabi nga, subject tayo sa prostration. Pero paano po natin yung way ng pag-react natin do sa frustration? Ano po yung action natin or ano po yung reaction natin? Tamang reaction dapat. Hindi naman sinasabing huwag ka na makaramdam ng frustration. Pero ano yung nagiging reaction mo every time na nai-stress ka, napo-frustrate ka? Madali ka bang magsabi sa Panginoon, Lord, frustrated ako, pero salamat, ikaw ang may kontrol ng lahat ng bagay. Ano yung gusto mong matutunan ko dito sa aking nararamdaman ngayon? Ano yung minumold mo sa aking karakter mo? Dapat po ganun. Para hindi po tayo magtatagal doon sa mga negative emotions sa ating nararamdaman habang tayo po ay nakatira dito sa ating katawan. Sabi po sa verse 22 ng Romans 8, we know that the whole creation has been groaning as in the pains of childbirth right up to the present time. So kung ano man po yung time natin, present time po yon. Not only so, but we ourselves who have the first fruits of the Spirit groan inwardly as we wait eagerly. So kasama po doon, we groan inwardly, yung mga may fruits of the Spirit, love, joy, peace, kasama po yun, as we wait eagerly for adoption to sonship, the redemption of our bodies. So, for in this hope, we were saved. But hope that is seen is no hope at all. Who hopes for what they already have? But if we hope for what we do not yet have, we wait for it patiently. So, makita po natin na sabi nga meron tayong pag-asa. At yung pag-asang hindi nga po nakikita, we wait patiently. Pero naghihintay po tayo dahil alam nating matatanggap natin. Alam po ba nating matatanggap natin yung redemption ng ating bodies? Kitang-kita na natin, di ba? I-cremate lang ang katawan ng tao. O, makikita mo, abo na. O, makikita mo pa ba yung buhay ulit? So, kasama po yun sa ating hope na bagamat yung physical nating katawan, makikremate or mas maganda naman makremate kasi yung uurin ka patuloy na makita natin na kasama po kasi yun na tayo po ay nilikha sa abo at sa abo rin tayo babalik. Kasama po yun. Bagamat sabi nga yung bagay, si pastor abo na nga lang yun na andito, wala namang buto. Kasama na po yun sa cremate. So, mga ganong klaseng bagay. Pero hindi ko na po siya tinitingnan na, abo ka na lang. Naantay ko po talaga yung muling pagkikita. Hindi na bilang mag-asawa. Tapos na yung panahon Dito lang sa lupa. Kaya po yung mga mag-asawa, ipakita nyo at ipadama nyo sa inyong mga asawa kung gaano nyo sila kamahal, nire-respeto. At ganun din po yung mga magulang sa yung mga anak sa kanilang mga magulang. Ipakita nyo na po habang malakas pa, habang buhay pa, i-honor nyo ang inyong mga magulang. Tulungan nyo kung nakikita nyo nahihirapan. Hindi lang naman kayo nahihirapan Mas hirap yung magulang yun. Mas edad na yan Di ba? Lalo na kung may mga physical nang nararamdaman. Kasama po yun sa pagmamahal, pagmamalasakit, at patuloy po na ikinalulugod ng Panginoon na hindi nyo lang sila pinababayaan. So, kasama po doon, because of sin, Satan brings disorder to this world.
He contaminates the world with his nature. Kaya nga po yung ating pong pakikibaka every day, yun lang sa ating kaisipan. Di po ba? Yung pagbangon pa lang, lalo na kung sa mga may pasok. Di ba? So, wag na kayong magpupuyat at wag nyo nang abusuhin ang inyong mga mata sa mga gadgets kasi aanihin nyo rin ang mga pang-aabuso nyo sa inyong mga katawan. Mark my word. Aanihin ang lahat ng inyong itinanim. So, hindi, malakas pa naman ako, bata pa naman ako, itatanda ka rin. Kasama na yun. Kasama na po yun. Natandaan natin na patuloy na yun pong tamang pamamahinga, tamang pag-iwas sa mga sobrang paggamit. Wala namang masama sa gadget eh. Yung sobrang paggamit ng gadget. Matutulog ka na lang, katabi mo pa. Hindi mo alam yung radiation na epekto niyan sa isip mo, epekto niyan sa katawan mo. So, kasama na po yun. Late ko nang natutunan, kaya nga po sinasabi ko na sa inyo ngayon eh. So, sa 2 Corinthians 4:4, the God of this age has blinded the minds of unbelievers. Sana unbelievers nga lang. Tanong, yung mga believers ba hindi nabubulag ng Diyos ng sanlibutan ito? Dito po, kaya po binablind, yung blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God. Kaya po, may mga pagkakataon na kahit na-share na natin ang gospel, hindi pa rin nila matanggap. So, kasama po doon na pagka tayo yung mag-share, sama po natin doon sa prayer na to na wag pong bulagin ng mga alipores ni Satanas or Satanas itself na talagang hindi po nila makita yung light ng gospel na atin pong yung mabuting balita na ating ipinapangaral. Sa 1 John 2:15-17, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in them. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, comes not from the Father, okay, sa ating Heavenly Father, but from the world. Yan nga po yung dahilan kung bakit po bumagsak si Lucifer. The world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. So, kaya nga po yung everlasting life, pinamumuhay na natin ngayon. Huwag niyong aantay, mamamatay na yata ako. Mamamatay tayo. Kung hindi pa darating ang Panginoon, kung hindi pa tayo mararapture, okay? Inaasahan po ba natin yon yung pag-agaw sa atin? At doon pa lamang po lalabas yung maihahayag kung sino po talaga yung Antichrist. So dito po sa Galatians 5:19-21, the acts of the flesh are obvious: sexual immorality, impurity and debauchery, idolatry and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage. Okay? Kita po natin sa mga, kung nakikinig kayo ng balita, kang babata pa, talaga namang may hawak ng baril at namamaril. Hindi lang hawak, kundi ginagamit talaga sa kasamaan. So, kasama na po yan sa nagiging epekto ng mga pinapanood, ng mga laro na kanilang ginagawa. At nawa po ay maging aware po tayo at patuloy rin po nating gabayan sila na iwasan na. Hindi yung baka ikapati yun, nakikipaglaro. Okay? Kasi yung po makita natin na hindi lamang po yung wag tayong maglaro, kundi paano po natin sila gagabayan para maiwasan yun. So, yung selfish ambition, dissensions at factions and envy, okay? Yung bagang kung kayo po ay naiinggit
or alam nyo maiinggit lang kayo, eh di wag nyo nang pakinggan. Or wag nyo nang, wow! Wala namang problemang humanga ka. Pero yung maiinggit ka na sana meron din akong ganun. O yun lang ba, di ba? Di mag-ipon ka kung gusto mo magkaroon ng ganun kung ano man yun. Okay? Yun yung po yung mga, hindi yung, pwede ka rin mag-declare, magkakaroon din ako niyan. Nag-iipon ka ba? Yun lang naman yung tanong eh, nag-iipon ka ba sa mga bagay na gusto mo? At alam mong nais naman ng Panginoon na magkaroon ka din. Drunkenness, orgies, and the like. I warn you as I did before that those who live like this will not inherit the kingdom of God. So yung pong mga sinabi niya po ito sa mga taga-Galatians, mga may relasyon na sa Panginoon. So yung pong paghahari ng Panginoon, makita natin na sabi nga hindi mo matatanggap kung ganito ang uri ng pamumuhay mo bilang Kristiyano na o nakakilala na sa Panginoon. Sa 2 Timothy 3, 1-5, but know this, okay, that in the last days, perilous times will come, for men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power, and from such people turn away. So kasama po yun sa advice. At nakikita na po natin yan sa panahon natin ngayon na nag-manifested na po. Makinig ka lang ng balita eh. Di ba? Di po ba? O makinig ka lang sa kwento. Kaya lang kung yung kwento masyado ka naaapektuhan, huwag ka na makinig. Pero makita po natin, ang advice po dito, sabi nga from such people, turn away. Huwag mo nang kaibiganin. Huwag mo nang, huwag ka nang laging sumama. Sabi nga po, mamili tayo ng ating kaibigan. Hindi sinasabing, mamili ka ng Kristiyanong kaibigan lang. Minsan mas mabait pa, minsan yung, di po ba? So, pagtignan natin yung karakter. At tignan din natin yung ating karakter. Tayo ba ay nanaisin na maging kaibigan? So, sabi nga po dito, the world and all of God's creation are crying for transformation to take place. This transformation will surely come to pass, and the church is the only mandated agency on earth to make it happen. Sabi po ni Pastor Wilbert. At kasama po yan na makita natin na yun pong purpose ng transformation to take place. Church po ang binigyan ng mandato ng Panginoon para mangyari ito. So, sa Revelation 11:15, the kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of His Messiah, and He will reign forever and ever. So, makita po natin na yun pong purpose ng Panginoon sa pag-preach po ng gospel, and at the same time, yun pong transformation kung kanina nyo po pinagkatiwala. At yun po yung tatalakayin natin next week sa atin pong on-site na pagtitipon. At dalangin ko po na patuloy po ninyong tanggapin at patuloy ninyong ipanalangin. Lord, ano ba yung purpose ko? Sino ba yung mga tao pong ipinaaabot sa atin ng Panginoon? I-identify po natin.
Hindi po yung puro sa church lang. Actually, Dominion mandate nga yung marketplace. Kung saan ka nakatira, kung saan ka nakatigil, or yung kung saan ka nagtatrabaho, saan ka nag-aaral, doon din ang inyong mission field. May ipinaaabot sa iyo ang Panginoon. Ang tanong, natukoy mo na ba? Nakapag-prepare ka na ba? Inaalam mo ba ang mga need or kahit yung prayer request? Basta ka na lang ba nagpe-pray nang hindi mo sinishare ang word? Isang scripture lang bago mo ipanalangin. Kasama po yun na kailangan natin pag-aralan. At kaya patuloy po na maging intentional tayo sa mga taong inaabot natin na talagang lumalim ang pagkakilala nila sa Panginoon. Yes, wala pa tayong sariling church building. Pero ibibigay po ng Panginoon niya kung nakikita niyang ready na tayo. At patuloy pong pinaghahandaan. Yes, kasama po ko kasi dyan na may mga bayarin pa rin ho tayo until now. At patuloy po na yung mga pag-aasikaso nito. Pero isama niyo po kami sa panalangin na nag-aasikaso. At patuloy po na yun pong nais ng Panginoon na mangyari sa kanyang in His own time. Yun nga lang po, yung talagang paglalakad nito ay hindi madali. Kasama na po yan sa mga plano. At nawa po ay patuloy kayong maging kaisa, katulong sa panalangin, ganun din po sa mga bagay-bagay na nais ng Panginoon na gawin natin para po sa kanyang iglesia, at the same time ay yung mga ipinaaabot po niya sa atin ng mga tao na kinakailangan ng kaligtasan at ng mabuting balita na sila po ay minahal ng Panginoon. At yun pong apat na purpose kung bakit po ibinahagi ng Panginoon ang biyaya ng kaligtasan na kasama po yun pong pagliligtas sa mundo. Yan, kasama po na patuloy na makita po natin na yun ang kasama sa purpose ng Panginoon na yung pagiging aware ng mga tao sa kingdom citizenship na available na po sa mundo, at kasama po doon yung patuloy na biyaya ng dapat alam natin kung ano yung kingdom ng Panginoon. Kasama po yung pong maintindihan nila yung pagre-renew ng mind para po sa kingdom transformation. At pangatlo, to redeem the lost. At pang-apat ay yung to save the world. So tayo po ay manalangin. Heavenly Father, salamat po na patuloy mo pong ipinagkatiwala at binigay ang iyong buktong na anak, ang aming Panginoong Hesus, para po sa aming kaligtasan at buhay na walang hanggan. Dalangin ko po na gawin mo po kaming agents of transformation, at patuloy po na even kami kung may mga kailangan ka pa pong baguhin sa aming kaisipan, sa aming mga ginagawa, at makita po namin nagagamitin mo po ang bawat isa sa amin. Wala pong exemption, Panginoon, sa paggamit mo upang abutin ang mga taong nangangailangan sa iyo. Pagpalain mo po ang bawat pamilya at ang bawat isa na nagtitiwala at patuloy pong umaasa sa iyo. Pagpalain mo po ang kanilang pamilya. Salamat sa mabuting kalusugan. Salamat po sa pagsusupply mo ng lahat ng mga pangangailangan ng mga tapat na nagtitiwala po sa iyo at hindi po binabaliwala ang iyong mga pangako, ang iyong salita, na you will supply all our needs according to your riches and glory in Christ Jesus. Sa lahat
po na patuloy pong consistent sa kanilang pagsunod sa iyo pong mga sinasabi, sa iyo pong mga salita, at pag-a-apply sa kanilang buhay. Higit pang pagpapala ang dalangin ko. Kilala mo po ang bawat isa sa amin, at sa mga hindi po sumusunod, dalangin ko na patuloy kang mangusap at papanumbalikin mo po, Panginoon, sa iyo pong piling at sa iyo pong mga prinsipyo, at ikaw po ang patuloy na mangusap sa bawat isa sa kanila upang anuman, Panginoon, ang mga gawa ng kaaway sa kanilang buhay para sila ipagkulangin ay magkaroon na po ng wakas, at makita mo po na nagtitiwala at patuloy pong nananampalataya ang bawat isa sa iyo. Pagpalain mo po na mabuting kalusugan, at salamat po sa biyaya mo na ikaw ang patuloy na maluwalhati sa buhay ng bawat isa. Ito po ang aking samo at dalangin na may pagpapasalamat at may pagtitiwala, Panginoon, na He who began the good work in us will be able to complete it. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you po at magandang araw sa bawat isa.